Artificial intelligence is becoming a major buzzword for this years. Outlets ng mga video tungkol sa mga biglaang pagkawala ng mga individual na nakuhanan ng video gaya ng kanilang sinasabi na ito daw ay may kinalaman sa rapture, ang araw kung saan darating ang Panginoong Jesucristo, ang tinatawag na the second coming. Kailan ba talaga ito nakatakdang mangyari? Ano-ano ba ang mga elemento kailangan munang maganap bago dumating ang araw na ito? May kinalaman ba ang mga misteryosong mga video na kumakalat ngayon patungkol sa mga biglaang pagkawala ng mga tao? Yan ang napapanahong ating titignan at napakahalagang dapat alamin kung ano ang sinasabi ng banal na aklat ng Biblia sa mga kaganapang ito. Akin ko po kayong inaanyayahan na mag-like and subscribe sa ating pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Bagamat bago siya ay pinako sa krus at namatay at inilibing at nabuhay na magmuli at muling umakyat sa langit, ang Panginoong Jesucristo ay nangaral at nagturo sa kanyang mga disipulo at sa mga tao ng panahong yaon tungkol sa araw ng kanyang muling pagbabalik na nasusulat sa maraming talata sa Biblia sa Mateo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. At sa Juan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon, at kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Sa Tito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw na ipinapaalam sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga turo na siya ay muling paririto sa sanlibutan para sa kanyang mga hirang na ililigtas niya at pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Bagamat ang araw na ito ay hindi binabanggit ang eksaktong araw kung kailan mangyayari, dahil tangi ang Panginoong Diyos lamang ang may alam sa mga bagay na ito. Kaya naman ang ating Kristo Jesus ay nag-iiwan naman sa atin ng mga palatandaan, mga signos na kailangan munang maganap bago dumating ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo na sinasabi. At dito papasok ang araw na tinatawag na panahon ng kapighatian o ang Great Tribulation, ang mga araw na binabanggit sa mga talinghaga ng Panginoong Jesucristo patungkol sa puno ng igos na sinasabi sa Mateo. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pag nakakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ito ang panahon kung saan titindi ang paglaganap ng kasamaan dito sa lupa. Subalit ito rin naman ang pagkakataon para patunayan natin sa ating Panginoong Jesucristo ang ating pananampalataya sa Kanya. At dahil sa pagsagana ng katalampalasan
ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maililigtas. Walang mahalagang oras para humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, kundi sa bawat minuto ng ating buhay dito sa lupa. Sapagkat tanging ang pananampalataya lang natin kay Jesucristo ang magsasalba sa atin sa darating na panahon ng kapighatian na siya nagsisimula ng maganap sa ating kasalukuyan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Na siya nang naglalabasan sa mga balita na ating napapanood. Mga nagpapanggap na mga mangangaral ng mabuting balita ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, subalit dala-dala naman ay kapamakan sa mga taong maniniwala sa kanila. At magkakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Natapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At ang mga panawagang gera sa mga bansang malapit sa China, ang bansang Pilipinas ay hindi nga nalalayo rin sa usaping ito. Mga naglalabasang salot sa ating panahon, ang COVID na pumatay ng milyong-milyong tao noong mga nakaraang taon na hindi pa nga totally nawawala. Ang bangungot na dinulot nito sa buong mundo ay may bago na namang uling katatakutang sakit na nagsimulang lumaganap sa bansang India. Mga kalamidad at mga sakuna sa iba't ibang dako ng mundo, malalaking baha dulot ng bagyo, mga paggalaw ng lupa, malalakas na lindol, nagpuputukang mga bulkan gaya ng bulkang Mayon noong nakaraang taon, at ang bulkang Taal na hanggang sa ngayon ay wari hindi pa rin natatapos ang pagbuga nito ng mga nakakalasong usok na maging sa ibang bansa ay nangyayari din. Ang paglabas ng kakaibang insekto sa Mecca na animoy isang uri ng salot na gaya ng sa Ehipto sa panahon ni Moises, at ang mga ito ay sinasabing mga simula pa lamang ng darating. Tatapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Gaya ng sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, dahil sa panahon ding ito ay lalabas ang tinatawag na Antikristo, na siyang luluklok sa itinatayong Third Temple na siya namang binabalak ng itayo ngayon sa bansang Israel. Ang Antikristo na binubuo ng iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga relihiyon na magkakaroon ng isang layunin, ang pamahalaan ng buong mundo ng isang gobyerno. Isang gobyerno na walang sinasambang Diyos kundi si Satanas. Ang New World Order ay isang idealismong nabuo pagkatapos ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit nila ang pagkakataon na ito para maisulong ang global governance na siya namang meron tayo ngayon. Mga country alliances katulad ng mga world organizations, ang United Nations, ang European Union, ang WHO at UNESCO, ang World Bank, ang NATO, IMF at marami pang iba
ay siyang mga halimbawa ng mga sinusubukan nilang mga ahensya na sa di kalauna ay bubuo ng isang gobyernong pamamahalaan ng isang bansa, pamamahalaan ng isang tao, gaya ng isinusulong ngayon ni Pope Francis sa One World Religion na pagsasama ng iba't ibang reliyon para sa isang paniniwala na binabanggit naman sa Mateo, at magsisibango ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami na nagre-representa kung anong ginagawa ngayon ng Papa sa Vatican, habang sinusulong niya ang pagkakaroon ng common ground sa pagitan ng ibang mga reliyon. Pangunahin na nga ang dalawang malalaking reliyon sa mundo, ang Judaism at Islam. Ito ay nangangahulugan ng direktang pag-question sa otoridad ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pananampalataya, sapagkat ang dalawang nasabing relihiyon ay hindi naman kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos at bilang ating Misaya. Ang Islam ay binago ang pagkakakilala kay Jesus na ayon sa Quran ay si Jesus ay isang propeta na sinasabi din na hindi siya ipinako sa krus at hindi namatay ng may paghihirap, bagamat siya ay nagtungo naman sa langit, na siya namang pareho ring katuruan sa Judaism na nagpapakilala sa Panginoong Hesukristo bilang isang mabuti at makatwirang tao at mangangaral, na hindi siya ang Misaya. Hindi sila naniniwala sa New Testament na siya namang naglalaman ng mga katuruan sa atin noong dumating ang Panginoong Hesukristo sa unang pagkakataon. Kaya paano mong iisipin na ang nilalayo ng pagbubuklod ng mga relihiyon na ito ay para sa pagpupuri at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus, kung ang kanilang sinusunod na katuwiran ay taliwas naman sa itinuro sa atin, habang ginagamit ang pangalan niya para sa kanilang sariling mithiin, gaya ng paalaala sa atin patungkol sa maraming mga maglalabasang mga bulaang propeta na magpapakalat ng mga maling katuruan na magdadala sa atin sa ating kapamakan. Kaya naman pagdating ng araw na ito, maraming Kristiyanong totoong naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ang papatayin at hahatulan dahil sa pagmamahal nila sa ating Panginoon at pananampalataya sa pangalan niya, gaya ng sinapit ng kanyang 12 disipulo maliban kay San Juan na namatay na lang sa katandaan. Siya ang nag-aruga sa mahal na inang si Maria. Siya ang ipinatapon sa isla ng Patmos, kung saan niya isinulat ang huling bahagi ng Biblia, ang libro ng Revelation. Bagamat sinasabi rin sa atin na sa mga panahong ito sinasabi at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Dahil sa pamamagitan ng ating teknolohiyang meron ngayon, mas mabilis na nating maipakalat ang mabuting balita ng Panginoong Diyos kahit saan man dako ng daigdig. At kung mapapansin natin sa lahat ng mga media outlets ngayon, makapapanood tayo ng maraming patotoo ng mga pinagpakitaan ng Panginoong Hesukristo, mga patotoo sa naging karanasan nila patungo sa langit at maging sa impyerno, at sa darating na paghukom na malapit nang mangyari. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating mundo at sa ating lipunang kinabibilangan, nababatid natin na ang pinaalala sa atin ni Hesukristo patungkol sa mga talinghaga ng puno ng igos ay andito na at nangyayari na nga. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda
at mga kababalaghan na ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo, kaya nga kung sa inyo'y kanila'y sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nang nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman magpapakita ang anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Pinababalaan tayo ng Panginoong Hesus na tayo'y mag-ingat at huwag maniwala sa mga darating na panahon na magsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay dumating na, sapagkat walang sino man ang nakakaalam ng araw na iyon. Ang kanyang pagdating ay hindi magiging sikreto. Ito'y ipaalam sa lahat ng nilalang dito sa lupa. Ang kanyang pagdating ay makikita ng lahat ng bansa, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran. At kung paanong ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ano ba ang rapture? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa Tesalonica, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo'y nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo nagpakailanman. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa dalawang lalaking nasa bukid, at kukunin ang isa, at ang dalawang babaeng nasa gilingan, at kukunin ang isa. Ang rapture ay isang kaganapan kung saan ang lahat ng nagtiwala kay Kristo na namatay ay unang bubuhayin, at ang mga natirang buhay dito sa lupa ay biglang aagawin mula sa lupa at mapapasaere, at sila'y isasama kay Kristo sa impapawid at dadalhin sa langit. Ang mga namatay noong unang-una pang panahon, mga propeta, at ang mga taong naging hirang ng Panginoong Diyos dito sa lupa at maging sa kasalukuyan, ay siyang bubuhayin ang una at kukunin ng Panginoong Hesus at tatagpuin sa alapaap. Kasunod naman ang pagkuha sa mga taong mga nabubuhay pa, mga taong totoong naniniwala sa kaligtasang ihatid ng ating Panginoong Hesukristo, mga taong naniwala at nagpuri sa totoong Diyos na may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo, at sila ay dadalhin sa langit para mailigtas bago ibuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang buong galit sa sanglibutan na sinasabi sa Marcos. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapigatiang yaon, ay magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag,
at mga lalaglag ang mga bituin sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap, may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Dahil sa lahat ng taong hindi makakasama sa rapture, ang siyang maiiwan sa lupa para harapin ang nakagigimbal na pangyayaring ito na magaganap sa pagtatapos ng araw. Tatapot siya ay sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. At sa tagpong ding ito, bibigyan tuldok ng Panginoong Jesucristo ang paghahari na kasamaan sa mundo na pinamahalaan ni Satanas at ng kanyang mga kasamaang itinapon ng mga anghel kasama ang mga taong hindi naniwala kay Kristo Jesus. Mga taong walang ibang sinamba kundi ang mga kayamanan at pera, pinahalagahan ang mga kapangyarihan at katanyagan, ang kanilang mga tagumpay at mga pangarap sa buhay. Nakalimutan na nilang magpuri sa totoong ating Diyos na siya namang dapat nating pinupuri at hindi ang mga pansamantalang mga bagay. Iniingatan lang ang kanilang mga pisikal na kagandahan at labis na minamahal ang mga sarili na sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo sa Marcos. Sumagot si Jesus, "Ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoong nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito." At sinabi sa kanya ng eskriba, "Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya ay iisa at wala nang iba liban sa kanya, at ang siya ay ibigin ng pusong buo at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakaabot muli sa dulong bahagi ng ating video. Marami rin pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating munting channel. Ang mga naglalabas ang mga video ngayon sa internet at sa maraming mga social media patungkol na sa mga biglaang pagkawala ng mga individual ay napakalayo pa kung ating ihahambing sa totoong magaganap na rapture sa hinaharap. Bagamat hindi naman natin may kakaila na may mga kung anong mga pagkilos at mga propaganda ang maaaring nasa likod ng mga ito, gaya sa mga paggawa ng pelikula na napakadali na lang ding gumawa ng mga special effects para palabasin kung ano ang nais na kalalabasan ng isang video na katulad ng mga ito. Lagi po nating tatandaan na tayo'y nasa mga huling araw na. Ang paglaganap ng kasamaan at maling impormasyon ay talamak na ding lalo na kung ating ibabase lang ang ating konklusyon sa kung ano lang ang nakikita natin sa iba't ibang mga social media accounts. Maging mapanuri po tayo sa ating mga nakikita at napaka-importante po na tayo'y mag-iingat ng mga katuruan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Magbasa po tayo ng ating Biblia sapagkat mas makikilala natin siya ng lubos at ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan niya. Papurihan natin ang Panginoong Diyos. Sumampalataya tayo sa kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. God bless.